Welcome to the Miracle Hour podcast, where you can experience the life-changing message of healing, freedom, blessing, and salvation. As God's end-time prophet and apostle shares to you the heart of the Lord, here's our host, Apostle Renato D. Carillo. Ngayon po ay tatalakayin po natin ang ikapitong salita na binitiwan ng Panginoon Jesucristo habang siya po'y nakapako sa krus ng Kalbaryo. At ito po ang sabi ng Luke 23:46. And when Jesus had cried out with a loud voice, he said, Father, into your hands I commit my spirit. Having said this, he breathed his last. At yun po ang ikapitong salita ng Panginoong Jesucristo bago po siya nalagutan ng hininga. Father, into your hands I commit my spirit. At ito po ang isa sa pinaka-importanting bagay na matutuhan natin sa Panginoong Jesucristo. Lalong-lalo na po sa panahong ito, sa henerasyong ito, na kung saan ang mundo po ay masyadong magulo, nabubuhay po siya sa takot, pag-aalala. Ang kanyang pong consciousness ay nakatuon na po roon sa crisis, calamity, virus, at iba pa pong mga susunod sa mundong ito, hindi niya alam kung ano. Na almost siya po ay naging calamity, crisis, virus, pandemic, dilemma, conscious. At ang tangi pong solusyon sa lahat po ng ito ay walang iba kundi ang Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo. At ang ehemplo po niya ay napakahalaga para sa ating lahat na nagpasya na maging kagaya ng Panginoong Hesus. Upang hindi tayo maapektuhan ng lahat ng ito, bagkus tayo po ay maging pagpapala sa mga tatamaan ng mga krisis at mga virus na ito. Na sila po ay ating maipag-pray, madala sa kaligtasan, kagalingan, at pag-iingat ng Diyos. Sa simula't simula ng pagdating ng Panginoon Jesucristo sa mundong ito, hanggang sa siya po ay malagutan ng hininga, hanggang sa siya po ay mailibing, hanggang sa siya po ay nabuhay na maguli pagkalipas ng 3 araw, hanggang siya po ay magpakita sa mga alagad at magbilin sa kanila, naantayin nila ang Diyos Espiritu Santo sa Jerusalem, sa upper room, hanggang sa siya po ay umakyat sa kaluwalhatian at tinatawag nating ascension. Bumalik sa Ama at umupo sa trono ng Ama ay ang kanya pong pagtitiwala sa Diyos. Pagtatalaga ng kanyang buong buhay sa Diyos. Yan po ang ating dapat pong tularan, matutuhan, ikabuhay. Completely trust God for our soul, our family, our future, our businesses, our profession, and everything that pertains in our life. Total commitment. Total trust. At yun po, ang dinidima ng Diyos from the beginning. Ano pong sabi ng Proverbs 3:5? Pababa, trust in the Lord with all your heart. Lean not in your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He shall direct your path. Verse 7, do not be wise in your own eyes. Depart from evil. It will be health to your flesh and strength to your bones. Honor the Lord with your possessions and with the first fruits of all your increase. So pag tayo pinagtitiwala sa Diyos ng buong puso, nang ibig pong sabihin, nire-recognize natin siya. Hindi man natin naunawaan ang lahat ng bagay, still nagtitiwala tayo dahil alam natin ang Diyos ay hindi nagsisinungaling, hindi nagkakamali. Siya po'y tapat sa kanyang mga pangako at meron siyang sobrang kapangyarihan upang tuparin ang kanya pong mga pinangako sa atin. Hindi lamang tayo po'y magtatagumpay, hindi lamang ilalayo tayo nito sa kasalanan, sa kamalian, kundi bibigyan tayo nito ng malusog na mga buto, ugat, dugo, laman. Kakaroon po tayo ng kalusugan. At sa atin po mga pag-first fruit, pag-honor sa Diyos ng atin po mga resources, ng ating mga substance, ng ating mga increase, ay pupunin daw po niya ang ating mga sisidlan ng bagong alak. Papaapawin daw po niya ang ating mga bangan, ang biyaya. At mananagana tayo sa kanyang kaluwalhatian. Trust in the Lord with all your heart. Yung salita pong all, it means everything. Buong buo. It means 100%. At kahit hindi po natin naintindihan ang nangyayari, kailangan the more na hindi natin naunawaan ang nangyayari, the more na lalo tayong magtiwala sa Kanya. Dahil kung tayo po'y magtitiwala lamang sa Kanya sa mga bagay na naintindihan natin at sa mga bagay na hindi natin naunawaan, ay hindi po yun mabuti. At yun po'y pagpapakita na kulang tayo ng pagkakakilala sa Kanya.
Kaya napakahalagang kilalanin natin ang Diyos, ang Panginoong Hesus sa isang malalim na pagkakakilala. Napakahalagang pagtibayin natin ang ating relasyon sa Kanya. For the more, nakilala po natin ang Panginoong Hesus, ang ating Amang Sama sa langit. The more, na siya po'y atin pong pagkakatiwala. And the more na siya po'y minahal natin ng husto at pinunuan natin ang pagkauhaw niya sa pag-ibig natin na hindi naibigay ng mundo. And the more na ipakikilala niya ang kanyang sarili sa atin. And out of that revelation, the revelation of His life, the more we will trust Him. Kaya ito pong buong pusong pagtitiwala sa Kanya ay bunga ng isang malalim na relasyon sa Kanya at pagkakaunawa ng Kanyang mga salita. Kaya nga lagi kong sinasabi, wag lamang po tayong makinig ng mga pinangangaral ko. Isulat natin ito. Pagkatapos po'y basahin natin ng malakas. Bulay-bulayin natin araw at gabi. At ipanalangin natin na ito po'y maging buhay natin at mamunga sa ating mga puso ng sagana para marami pong mapagpala. Una na ang ating pamilya, ang ating mga kapitbahay, ang ating mga kabarangay, ang ating mga kababayan, ang ating bansa, at ang napakaraming tao sa buong mundo. Kinakailangang seryosuhin po natin ang pakikipagrelasyon. Huwag po tayong maniwala sa mga nagtuturo na dahil ang Diyos po'y mahabagin at maawain ay okay na kahit anong maging buhay natin. Deception po yun. Huwag po tayong manangan lang sa grace teaching ng mga grace teacher na hindi po binalance ang scripture. Na kahit hindi tayo magpakabanal, hindi tayo maging matuwid, o paminsan-minsan tayo po yung nagkakamali at nagkakasala, magsosorry na lang tayo at wala pong sincere, honest, wholehearted repentance. It's wrong. It's a deception. Kailangan intindihin po natin na ang grace ng Diyos ay ibinigay sa atin not to misuse, not to abuse, not to overuse, and to make it superficially shallow hanggang tayo pa maging hypocrite. Meron po tayong head knowledge, pero wala po tayong life experience. Kailangan intindihin po natin na ibinigay sa atin ang grace ng Diyos to empower us. Empower to what? To obey God, to believe His promises, and of course, una sa lahat, to love Him, to fulfill the first commandment, to live a holy, pure, righteous life, to be faithful in our giving of our first fruit, tithes, and offerings. The grace of God was given to us by God to make us immortal, supernatural, so we can walk in our power and authority and dismantle all the works of the enemy, and to pray for all the sick and heal them. So to expel, destroy, resist, reject, renounce, defeat the works of the devil and disturb his kingdom, and put the devil in fear and trembling. Yun po ang reason kung bakit binigay sa atin ang grasya ng Diyos. So we can trust Him 100%. Kaya makikita niyo po, nagtagumpay lamang po sa hirap ng buhay na dinaanan nila at naranasan. Mula Old and New Testament ay mga lalaki at babaeng kilala siya. Malalim ang relasyon sa kanya. At sa kanya nagtiwala ng lahat ng kailangan nila, meron sila. At ipinagkatiwala sa Diyos ang lahat ng pinagdaanan nila at nararanasan nila. Sino-sino po yun? Si Moses, si Joshua, si Joseph, ang mga minor at major prophet, sila Samuel, si Elijah, si Elisha, si Jeremiah, si Daniel, si Habakkuk, si Sipania, si Sikaraya, si Amos, si Hagay, si Joel, si Malakay. Sino-sino po yun sa bagong tipan? Si Paul, Peter, John, and James, ang early Christian. And of course, the best and the greatest of all ay ang ating Panginoong Jesucristo. Hindi niyo po napansin kahit siya po'y ginawa ng masama, hindi siya gumanti. Hindi siya nanghamak, hindi siya nanlibak, hindi siya nagsinungaling, hindi nasumpungan ng kamalian ng kanyang labi. Ipinagkatiwala niya po sa Diyos ang lahat ng bagay. Ang kanyang pangangailangan sa araw-araw. Ang sasabihin niya, ang ituturo niya, ang ipopropesiya niya. Lahat po'y galing sa Ama. Direct from heaven, direct from God. At siya po, may sabi niyan, in John 5:19 and 20, John 8:29, John 10:17, 18, John 12:48, 49, and 50. At yun din po ang sabi po ng Matthew 4:1 pababa at Luke 4:1 to 20. He was led by God the Holy Spirit. Ang kanyang prayer, ang kanyang fasting. Kaya nakita po natin, hanggang sa cross ay dala po niya yan. Nung siya po inuyam at nilibak ng mga Hudyo at ng mga Romanong sundalo, at ang sabi sa pangunguna ng mga Pariseo, bumaba ka dyan. Bumaba ka dyan. Nagpupropesiya ka, ipropesya mo, kinabukasan mo ngayon.
Sabi mo, hari ka sa inyong mga tauhan mo. Sabi mo, ikaw ang Kristo, bumaba ka riyan. Niligtas mo yung iba, iligtas mo sarili mo. Alam nyo, hindi nila kailangang sabihin kay Jesus yun. Dahil kung gusto ng Panginoong iligtas ang sarili niya, doon pa lamang po sa Garden of Gethsemane, niligtas niya na sarili niya. Wala pa po sa cross. Nung time pa lang po ng arrest niya, pagkatapos po nilang mag-Holy Communion o mag-Last Supper sa upper room, ay pwede na po siyang tumawag ng Legion of Angels upang siya po ay idepensa at pigilin ang mga dadakip sa kanya. Hindi niya na sana inawat pa po si Pedro nung tinaga niya po ang tenga po ng sundalo ng high priest na ang pangalan po ay Malchus dahil pinagtanggol siya ni Peter. Kundi sinaway niya po si Pedro at binalik niya po yung tenga na nawala kay Malchus. Ito po yung pinagaling niya. Doon pa lang po sa Garden of Gethsemane ay pwede na po siya na maligtas. Pwede na po siyang huwag mapahamak. Pwede na po siyang huwag magbata, magdusa at pwede na po siyang huwag makakita ng cross na kung saan ay doon siya ipapako. Pero hindi po niya ginawa. Ipinagkatiwala niya sa Ama ang lahat. O yung pong matutuhan natin. Kasi kadalasan pag tayo po ay nauyam, napagwikaan, nagawa ng pangit at masama, hindi lang po tayo naghinanakit. Hindi lang tayo naawa sa sarili natin. Hindi lang po tayo nagagalit at nagtatampo. Alam niyo kung anong ginagawa natin? Naghihiganti. Yun po ang pinakamalala sa lahat. Naghihiganti po tayo. Kung nasabihan po tayo ng 10 pangit na salita, ang paghihiganti po natin ay 30 hanggang 100 pangit na salita. Kung nairapan po tayo ng 2, pag-irap po natin ay 10 pataas. Kung tayo po ay tinalikuran ng pagtalikod po natin ay habang panahon. Kung tayo po ay tinerator, gusto po natin wag lamang itong gawin doon sa gumawa sa atin, sinasama pa natin ang pamilya nila at mga taong involved sa kanila. We are responding more worse than what they have done against us. That is our response. We retaliate. We take vengeance. Pero ang sabi po ng Bible, in Zechariah 4:6, ay eto, listen, it is not by might, no by power, but by my spirit, says the Lord. Ano po ang sabi ng Isaiah 10:27? It's the anointing, the Holy Spirit, the manifest presence of the Holy Spirit to display His incredible unlimited power. It's the anointing that breaks the yoke. At ang yoke po ay mga gawa ni Satan. Mga laying ni Satan. Mula sa kasalanan, sakit karamdaman, hirap, lungkot, takot, dusa. Kasama po ang iba't ibang uri ng gawa ng laman. Hindi po natin matutuhan na magtiwala sa Diyos. Na para po bang hindi alam ng Diyos ang nagaganap sa atin. At kung alaman po niya ay parang wala siyang malasakit. Na para bang wala po siyang concern. Pinapabayaan niya tayo. Pero alam po ninyo, makakalimutan po tayo ng ating mga magulang pero ang Diyos ay hindi. Yan po ang sabi niya in Isaiah 49, verse 1 pababa. Papabayaan tayo ng ating mga kaibigan, ng ating mga kamag-anak. Especially ayaw nila ng ating pananampalataya. Pero ang Diyos natin, ang Panginoong Hesus ay hindi. Papabayaan po tayo ng ating po mga kaeskwela, kasama sa negosyo, kasama sa trabaho, pero ang Panginoong Hesus, ang Diyos ay hindi. At ang Panginoon mismo ang nagsabi niyan. Paulit-ulit na lang, hindi niya lang sinabi yan in Hebrew 13:5 and 6. Hindi niya lang sinabi yan sa Isaiah 41:10, Isaiah 43:1 and 2. But the same time, sinabi po niya, ito in a very striking revelation. Nang sabi niya, hanggang sa wakas ng mundo, kasama niyo ko. Matthew 28:18-20. Hanggang sa wakas ng mundo, kasama niyo ko. Na pag sinabi ko pong wakas ng mundo, ang ibig ko pong sabihin, ay ito pong mundong ito. Pero ang mundo po ay hindi po magwawakas dahil mag-create po siya ng bagong langit at lupa. Ang tinutukoy ko po ay ito pong old world na puno ng sin, polluted na, contaminated ng sin. Kaya maraming virus na nagkalat sa mundo. At yan pong sinasabi ko noon, if you recall and remember, pag mataas na ang kasalanan ng bawat bansa sa buong mundo, ang salot na dadating sa kanya ay terrible, horrible, pandemic, worse, so worse. At yan ang reason kung bakit tinupok ng Diyos ang Sodom at Gomorrah ng apoy at asupre mula sa langit. Sapagkat ang kasalanan po ng mga tao sa Sodom at Gomorrah po ay so worse. Sobra na po ang taas, umabot na sa langit. Hindi na kayang titigan ng Diyos. At ito rin ang reason kung bakit niya ginunaw ang buong mundo nung panahon ni Noah sa pamamagitan po ng baha. Sapagkat ang buong mundo po ay buhay sa sexual violence. Ang mga anak ng tao ay nakipagtalik at nakipag-asawa sa mga anak ng Diyos. At nung time po ngayon, ang tinatawag po diyang sons of God ay mga angel.
Dahil ang sabi ng Bible, ito pong mga angel na ito, na nakipagtalik sa mga anak ng tao, na siyang dahilan kung bakit naglabasan po mga Nephilim at mga higante noong time na yan, ay kinulong sa bottomless pit. At ang tawag po ron ay Tartarus. At yan po ang sabi ni Peter sa kanyang aklat in 2 Peter chapter 3, verse 6 up to 9. At tagaantay po ng eternal judgment. Ang kasalanan po'y talamak. Walang naiwang buhay maliban sa pamilya ni Noah na nasumpungan ng Diyos na righteous at sumunod sa kanyang mga utos. Kaya minamahal, mga iniibig, ang nagaganap po sa mundo na hindi matakasan ng taga-mundo, kung gaano kalalang virus, pandemic, crisis, putok ng bulkan, bagyo, lindol, tsunami, tidal wave, hurricane, at iba pa't marami pa. Ang kadahilanan ay kasalanan. At kung gaano kalala ang kasalanan sa isang bansa, ganyang kalala ang krisis nila. Ganyang kalala ang virus na nararanasan nila. Ano pong nakakapagtaka kung bakit ang New York, ang LA, ang Italy, ang Europe, mula sa China, ay napakarami pong naapektuhan ng COVID-19 virus na ito. Actually, sa totoo po, sa ngayon sa Bible, kahit wala pong COVID-19, apektado na po sila talaga. Tsaka na sila po itatamaan ng iba't ibang sakit at karamdaman. Nataon lang po na-specialize po yung COVID-19. Siya po ay naging specific disease, virus, at siyang pinag-usapan ng mundo. Pero ang totoo, kahit wala po ang COVID-19, tsak dadating po sa kanila ang iba't ibang sakit at karamdaman. Mas malala pa sa COVID-19. Why? Ito po mga bansang binanggit ko ay talamak po ang abortion. Talamak po ang divorce. Talamak po ang corruption. At hindi ko na po kinakailangang dagdagan pa ng marami. Alam niyo, ang karugtong, talamak po ang same-sex marriage. Talamak po ang adultery and fornication. Talamak po ang pre-sex. Talamak ang divorce. Lahat po ng klase po ng gawa ng laman from incest to polygamy to multiple adultery at ang iba pa po dyan ay nakikipagtalik sa mga hayop, ay ginawa po nila. Saan po ba naitayo ang mga tabernakulo ni Satan? Sa Germany, sa Europe, sa Amerika. Nakikita po natin yan yung tahanan ng Diablo. Napakaraming sumasamba. Hindi ko po sinabing napakarami. Ang ibig ko pong sabihin ni milyon-milyon. Hindi po yun ang sinasabi ko. Kundi may bilang. Pero sa kanila po marami na yun. At yun po ang reason ba't ko sinasabing napakarami. Alinsunod po roon sa bilang lang nila. Pero hindi ko po ibig sabihin sa konteksto ng buong mundo yung milyon-milyon po sila. It is not so. Kaya ito pong kasalanan. Ang isang reason kung bakit ang buong mundo ay nakakaranas po ng pandemic. Iba't ibang klase ng virus, lindol, bagyo, hurricane, tsunami, at napakarami pong namamatay sa AIDS, HIV, abortion. At iba pong klase po ng mga virus, bunga po ng mga pre-sex na ito, trial marriage, same-sex marriage. Kaya ito pong COVID-19, maliit po ito eh. Kung tutuusin po, baliwala ito. Dahil nung dumating po ang dark age sa buong mundo, milyon po namatay. Ito po, sabihin na po natin na yung figure po nito umabot ng 1 milyon o dagdagan ng konti. Napakalayo po nito sa mga nakalipas pong nangyari noon. Kung saan ay dumadating pong kamatayin sa marami 100 million, more than that. Ito pong mga nangamatay sa COVID-19, sangayon sa report, 1 milyon lang. At kung nadadagdagan ay konti. At hindi na nga po siya magpapatuloy pa dahil tinapos na nga ng Diyos. Napakaliit ito sa namamatay puro sa HIV, sa AIDS, sa breast cancer, sa diabetes, sa high blood, sa terrorism, sa civil war. Nakita niyo lang po yung civil war sa Syria. Almost mag-6 at magpipitong taon na po yan. Ilang milyon po ang na-displace. Gaano karaming buhay po namatay. Hindi lamang po doon sa actual na war sa Syria, maging po yung mga tumakas saan ang namatay sa dagat, nalunod, bata, matanda, lalaki at babae. Yun din na nangyari sa Libya noon. Kasi may civil war sila. Hanggang ngayon ay ongoing. Sumusunod po ang Lebanon. Ang mga African countries, gaya ng Sudan, Somalia, at iba pa pong African countries na meron pong extreme na faith. Ang mga nakatira roon na tinatawag po natin mga radical Muslim na ang trabaho po ay magnakaw, pumatay at magwasak at sila nga po dyan ng Boko Haram na laging nangingidnap ng mga estudyante, mga kababaihan sa eskwelahan by hundreds.
So mas marami pong namatay. Kukunti pa pong nababanggit ko ngayon kaysa sa COVID-19. Kaya lang maintindihan po natin na kahit wala pong COVID-19 ay dadating po ang kamatayan ng iba't ibang sakit at karamdaman dahil ang reason nga po ay sin. Kaya nga sinasabi ko, pag backslider ka, huwag kang lalabas. Humingi ka ng tawad sa Diyos, mag-pray ka, magbago ka, magsisi ka ng kasalanan mo, mag-ayos ka ng buhay mo. Kasi kahit walang COVID-19, mapapahama ka. Dahil susceptible ka sa iba't ibang sakit at karamdaman at gawa ni Satan kasi walang proteksyon ng Diyos sa iyo kasi nasa kasalanan ka. Dahil kung wala pang pamilya mo ang nananalangin, dahil maaring baka ang buong pamilya mo ay backslider lahat, paano kayo ngayon? Kaya nga pinipili kong mamagitan sa mga magnanakaw na ikaputandog, nangangako ng pero hindi sinusunod at nagsisinungaling pa at nagpapaliwanag ng mali. Ayaw aminin ng katotohanan na hindi inuna ang Diyos. Yun lang naman ang reason eh. Kaya abot-abot po ang pananalangin ko ng may luha sa mga worldly Christian, worldly pastor, doon po sa mga nagsasabing siya po'y pastor, bishop, senior pastor, lead pastor, na tinawag, may anointing, narinig-tinig ng Lord, pero hanggang ngayon po'y nagtatrabaho, nagninegosyo. Magra-rapture na lang, iyan po sila. They lead at the back. They don't lead at the front, but at the back. Kasi wala naman po sila eh. Kasi nga nagtatrabaho, nagninegosyo. Ang leadership po nila ay through Facebook, Messenger, telepono, live streaming. Kasi nasa ibang lugar sila, nasa ibang bansa, nasa ibang bayan. Hindi nila magawa na ibigay yung buong panahon para tulungan yung mga nasa ilalim nila. Kasi nga, nagtatrabaho sila, nagninegosyo. Nakakapag-live streaming lang po ang marami rin kasi nga naka-shutdown po ang bawat bansa, naka-quarantine. Pero kung hindi, naku Diyos ko. Kasi marami silang oras sa trabaho at negosyo at pagkita ng pera. Kain dito, kain doon. Wala naman masamang kumain dito, kumain doon. Pero ang nakakalungkot nga po, sinasabi nila, tinawag sila. Inanoint, narinig-tinig ng Diyos. Pero ito po buhay nila. Yan po mga iniiyakan ko. Dahil hindi sila nagsasabi ng totoo sa Diyos. Yung po ulit-ulit gumagawa ng kasalanan, alipin po ng pornograpo. Pinalaya na siya ng Diyos. Dati siyang bakla, ngayon gusto pang bumalik sa pagkabakla. Dating tomboy, diniliber na, gusto pang bumalik sa pagkatomboy. Nalaya na siya sa alak, sigarilyo, sugal, sumasyat pa rin ang alak. Nag-a-attempt pa rin. At yung iba po, matagal lang alam na hindi dapat makipag-boyfriend at makipag-girlfriend sa unbeliever. Ayun, girlfriend niya, unbeliever pa rin. Nakakalungkot. Alam niyo, ano pong tawag dito? Tahasang pagsuway sa Diyos. Napakapanganib po niyan. Nakakatakot po yan. Yung alam mo, katotohanan, sinasadya mong gawin. Wala po akong alam na lalaki at babae, Pilipino, Amerikano, Inchik, Ruso, Hapon, Afrikano, Hudyo, taga-bansang Silangan, Singaporean, Taiwanese, Chinese, Hong Kong people, na mananampalataya na nag-boyfriend ng unbeliever at nag-girlfriend ng unbeliever at nagpakasal pa na nagtagumpay. Alam niyo kung anong dinana sila? Impyernong buhay sa lupa. Kaya nga lagi ko nasasabi, ang dami-dami yung mga anak ng Diyos na babae, prinsesa ng Diyos, magaganda, anointed, malilinis ang buhay. Ba't ka magtsatsaga sa unbeliever? Ang dami yung mga anak ng Diyos dyan na lalaki, mga prinsipe, malilinis buhay, maayos, may takot sa Diyos. Ba't ka magtsatsaga sa unbeliever? Napakalaking kasalanan po niyan. Kaya marami nagtatanong at nagsasabi, bakit si sister dating apoy-apoy nito? Nabautismo ng Espiritu Santo, nagsasalita ng iba't ibang wika. Ngayon, bigla na lang, hindi na umate, nawawala ng lalamig. Anong dahilan? Nakakapagtaka. Ayun po dahilan. Umatol sa unbeliever. Hindi lang po nakipag-Facebook, hindi lang nakipagtawagan, hindi lang nakipag-text, nagpahatid pa. At sumagot pa. Dapat ang sagot dyan, hindi. Sa Diyos ako. May hinanda ang Lord sa akin, Kristiyanong kagaya ko, salamat, pero hindi ako para sa iyo. Ito na yung huli nating pag-uusap. Ay hindi, ganun ang sagot eh. Ang sagot, oo, mahal din kita. Dapat kay Jesus mo sabihin yan. Oo Lord, mahal kita. Sa gitna ng tuksong ito, ikaw pipiliin ko. Sa gitna po ng maling tibok ng puso ko, ikaw pipiliin ko. Nakakalungkot po. Napakarami po tinawag ng Lord, pinagpalit si Jesus, kagaya ni Demas. Ayun, naging worldly. Iniwan po si Pablo. Yung apostolic calling iniwan. Yung iba naman po yung kagaya ni Judas. Ayun, namin po pastor, bishop, senior pastor, lead pastor, ayaw mag full time. Dahil sa pera, natatakot na baka walang sweldo rito, walang mag-love gift at hindi sapat yung love gift doon sa pangangailangan niya. Pinagpalit po yung pagtitiwala ng Diyos si Jesus sa konting pera. Actually, hindi ako against kung maging citizen ka ng Amerika. Yung tiyuhin ko po, yung citizen. Mga pinsan ko, yung citizen.
Wala ko against dyan eh. Kung naging Canadian citizen ka, European citizen ka. Pero ang sinasabi ko, sa gitna ng pagiging citizen mo ng isang bansa, huwag mo ipagpalit ang Lord. Gamitin mo yan para parangalan si Jesus. Para magligtas ng kaluluwa, para ipahayag si Jesus. Nangyari po nang maging citizen po marami sa mga bansang binanggit ko at hindi ko nabanggit ng mga bansa. Wala na kinompromise na si Jesus eh. Sumama na sa sistema ng mga bansa na yan. Nung umalis dito sa Pilipinas, nag-aapoy, nananalangin, nag-aayuno, nagliliwanag mukha. Ilang panahon lang po nagpunta ng Canada, ng Europe, ng Amerika at ng mga bansang binanggit ko purihin ng Panginoon Madilim na mukha. Wala ka lang madamang presence ng Diyos. At nagpapapray na siya ngayon. Dati siya po yung hinihinga ng prayer, ngayon siya po yung nagre-request ng prayer kasi siya po yung nanlalamig. Ay, inaatake ni Satan. Isipin niyo po yun. Kaya pag tayo po yung nasa sin, hindi tayo magtitiwala sa Diyos. Hindi natin i-commit sa Kanya ang buong buhay natin. Kagaya ni Jesus. Ako, alam ng Diyos. Ako po yung maligtas ng January 12, 1986. Hanggang ngayon, hanggang bumaba si Jesus, hindi po ako nagbawi ng paglilingkod sa Kanya at nagsabing, Lord, ayoko na. And yet, yung dinaanan ko po na pagsubok ng faith, bunga ng pag-ibig sa Lord, hindi po dinaanan na maraming pastor at bishop. Pero sila po'y nag-compromise, nag-give up. Pero ako, hanggang ngayon tuloy. Hindi sumagi sa isip ko na bawiin yung love at loyalty ko sa Lord. Kasi para sa akin, wala lang ang kabuluhan yung buhay ko Kasi nga nasa kasalanan. Naging makabuluhan lang ito nung makilala ko, Lord. Pagkatapos ngayon, iwiwithhold ko pa. Namahalin ko pa siya ng pakonti-konti. Higit ko pa siyang mamahalin kaysa sa nanay ko, sa may bahay ko, mga anak ko, mga apot, mga manugang. Of course not. Pinamamahal niya po sa atin ang mga kamag-anak natin ng husto. Pero dapat natin siyang mahalin ng higit sa lahat at una sa lahat. At pagkatapos sila. At hindi pwedeng ipantay ang pag-ibig natin sa Lord sa kanila. Kaya nga nung sinabi ng Panginoon sa mga Saduceo yung salitang, ibigay niyo kay Caesar, yung para kay Caesar, at ibigay niyo sa Diyos ang para sa Diyos. Hindi niya po sinasabi na ang Diyos po at si Caesar ay parehas. No. Nang ibig niya pong sabihin, ito ang Diyos, si Caesar, nasa ibaba ng paa ng Diyos. Pero kung tayo po yung nagbibigay po ng mga taxes natin sa government, dapat lang. Bakit di kayo nag-iikapot naghahandog sa Diyos? Sabi ni Jesus, ibigay niyo ang para sa Diyos, para sa Diyos, at ang para kay Caesar, sa government, para sa government, kay Caesar. Nagtatax po tayo, dapat lang. Pero sa Diyos, nagnanakaw tayo ng tithes and offering. Uhaw na uhaw ang Lord sa pag-ibig po natin. Hindi siya maibigay ng mundo Kaya pag nagpasya tayong mahalin ng Lord, hindi dahil binigyan tayo ng kotse, bahay, o kagaya ko, pinagpala, pinayaman, nakapaglibot sa buong mundo, pati pamilya, nakakakain ng masarap, nakakapagsuot ng maayos. Hindi ko siya minahal dahil dito. Minahal ko siya kasi karapat-dapat siya. Binayad niya yung buhay niya para sa akin at sa ating lahat. Sa akin, sapat na yun. Kaya kahit nga wala kaming makain ni nanay noon walang magatas mga anak ko, naglalakad ako, butas sapatos ko Sinisil kami ng ilaw, tubig, kuryente Lagi si nanay natatakot kasi maraming nakatok sa bahay. Hindi naman ako tumigil sa paglilingkod. Kahit inaaway niya ako noon. Tinatapon niya yung mga gamit ko sa labas ng pinto ng bahay. Ang pabaon niya sa akin, balibag ng pinto. Naglilingkod ako. Naglalakad ako. Hindi ako umupo dyan at nagtanong, Diyos ko, bakit nagkaganito kung kailan ako naglingkod? Asan yung mga pangako mo? Bakit di mo hipuin si nanay para sumunod sa gusto mo? At sumabay sa paglilingkod ko. I don't ask God about that nonsense question. Kasi naiintindihan ko, ang issue rito, yung love ko. Kailan i-prove ko sa Lord. Ngayon, ano pong pinoprove natin? Balita pa nga lang Marami po sa atin, traitor na kay Jesus. Paano kung nangyari pa yan? Kaya nga paulit-ulit kong sinasabi, man pong krisis ang danasin ng mundo ngayon, hindi pa po ito great tribulation. Please, please, please. Listen to me. Hindi pa po ito great tribulation. At hindi siya pwedeng maging great tribulation kagaya ng tinuturo ng marami. We love and respect the prophets of God. We thank God for their life. Yung pong mga nagtuturo po ng post-trib. We understand their sincerely. Their heart is pure. I have nothing against anybody, but I simply stand in what I believe.
I simply stand in what the Bible teaches. Mali po yung turo na yan. 1 Thessalonians 1:10, we are not appointed for wrath. Revelation 3:10, bago po dumating ang Great Tribulation, inalis na tayo ng Diyos sa mundong to. Kaya nga yung Revelation 4:1, si John the Beloved nasa langit na eh. Tayo po siya ng Rapture Church. 1 Thessalonians 5:19, God is not appointed us for wrath. Kaya wala pa po tayo sa Great Tribulation. Napakarami pa po eh. Pero hindi naman yan ang topic ko, pero sapat na po ito. Kasi kung tayo po itinagda para sa puot ng Diyos, ba't pa tayo niligtas? Hindi mayroong dahilan na lalo tayong kapuutan at parusahan ng parusahan kasi nasa sin tayo eh. Yet niligtas tayo. Tapos nung naligtas tayo ngayon sa kanya tayo bibigyan ng puot niya. Siguro kahit hindi ka naman pastor nito at propeta at evangelista, guro at apostol at hindi ka nag-aral sa Bible School, gagamit ka ng common sense madaling intindihin to. Kung tayo pala ay makakaranas ng puot ng Diyos, sana hindi niya na tayo niligtas. Ba't pa pupunta si Jesus sa krus at pagbabata? And later on, pagkatapos nating maligtas, yung puot ng Diyos, ibubuhos din pala sa atin. Ang pinakaiba natin sa tagamundo, wala. Kaya ito pong turong ito po sapat na to, mali yan dadagdagan ko pa ng marami. Bago po hinatulan ng Diyos ang mundo, tinanggal niya si Noah, si Enoch. Bago hinatulan ng Lord ang Egypt na type ng mundo, tinanggal niya ang Israel sa leadership ni Moses. Bago niya hinatulan ang mga tao sa Sodom at Gomorrah, tinanggal niya si Lot. Actually, pati asawa kasama Pati yung 2 anak na babae. Dahil kay Abraham, ang problema ng asawa ni Lot, matigas ulo, tumingin sa Sodom at Gomorrah. At siya'y nagiging haliging asin. Sinabi na nga ng angel, huwag kang titingin. Takbo ng tuloy-tuloy sa bundok ng Suwar. Yung lugar na inyong dapat puntahan, ligtas kayo ron. Matigas ulo ng asawa ni Lot, tumingin. Na di naging haliging asin. Totoo po yan Kasi papunta ka Israel, I've been there 3 times. Yung Dead Sea, kaya nga yung alat niya, 6 na ulit kaysa sa normal na alat ng dagat. Kasi yung Dead Sea po, part po yan ng Sodom at Gomorrah. Part ng Sodom at Gomorrah. Kaya po yung mga sulfur pong yan, bumagsak po ron. Kaya nga po yung alat po ng Dead Sea na tubig, 6 na ulit na higit kaysa normal na alat ng isang dagat. Kaya wala pong nabubuhay na isda doon kahit ano. Kaya hindi ka pwedeng maligo ron ng napakahabang oras. Kaya nga lahat ng mineral nandoon doon Kasi nga galing sa langit. Pero parusa ng Diyos. Kaya wala pa po tayo sa Great Tribulation. Let me say this. Ang nagaganap po sa atin ngayon, Church of God, kasama ng mga tagamundo, pero magkaiba po tayo ng karanasan, is a testing of our love, faith, obedience, trust, faithfulness to God. Hindi pwedeng parehas tayong hatulan ng Diyos kagaya ng tagamundo. Hindi po pwede yun. Wala po sa Bible yun. Are you with me? Kaya nga hindi makalabas ang Antichrist Ang pinalabas niya lang yung false prophet ando doon sa Europe. Religious leader na naghahanda ng dadaanan ng Antichrist. Kagaya ni Jesus, meron po siyang runner, si John the Baptist, preparing his way. Yun po trabaho niya. Pag-isahin po ang lahat ng reliyon. At yun po ang tinatawag na one world government. Kaya alam po ang Antichrist, ang religious leader na nasa Europe, sa politics. Yun ang trabaho niya Dahil ito pong Antichrist ay political leader. Ang false prophet, ando doon sa Europe, religious leader po siya. At ito pong dalawang ito ay magkasama para ang buong mundo ay dayain. Ito yung one world government, one world leader, one world currency. One mark of the beast. Yung nga po yung 666 Dahil makikita naman po natin Hindi naman po ito hidden report. Nakikita niyo po yan sa Facebook, sa internet, sa dyaryo sa buong mundo, sa ibang bansa. Sa May 14, 2020, tinatawagan ng Papa ang religious leader, political leader sa buong mundo na pumirma. At meron po siyang binanggit po ron na term. Papaliwanag ko po sa susunod na araw. Nalidla ako ng Holy Spirit pero hindi ito ang topic ko. Pero pag pinag-aralan po natin yung substance po ng term na yan, nagagamitin nila, na-i-explain ko sa inyo kung ano po talaga ang tawag yan. Ang labas po nun ay one world government. Are you with me?
Kaya hindi po pwedeng hatulan ng Diyos ang church kasama po ng tagamundo. Imposible. Kaya prophet man po nagtuturo na dadaan sila ng Great Tribulation. Ako po, wala akong balak ha. Sila meron kasi yun po yung teaching nila eh. O theologian, o scholar, mahal po natin ito lahat, ginagalang. We must respect the prophet, the apostle, God's servant, we have to love them. But I stand in what I believe. Hindi po tamang turo yun. Wala pa po tayo sa Great Tribulation ngayon na tinuturo ng marami. Wala pa po tayo. At hindi natin dadaanan yan. Siguro sila. Kasi teaching nila yun. Pero ang prayer ko, sana maunawaan nilang hindi sila dadaan doon. Nagugulat pa nga sila dahil bigla silang mararapture eh. Na hindi dumaan ang Great Tribulation. Kasi malinis ang puso ng mga prophet eh. Tinawag sila ng Diyos. Nataon lang na dito po sa eschatology nila, the end time event, yun nga lang po yung nalihis ng konti. Pero nagugulat pa sila pag na-rapture sila. Wala pa po tayo sa Great Tribulation. Now, ba't ko po ito pinapaliwanag? Kung nga yung pangalang po, ito na po marami. They deny the Lord. They compromise the Lord. They don't truly trust the Lord. Ha? Ito pa lang po nangyayari. COVID-19 pa lang po ito. At yung susunod pa hindi pa nga nila naintindihan kung ano. Marami na po yung ano yun ang ibig kong sabihin? Naging traitor ni Jesus. Paano pa kung ito po ay nasa Great Tribulation period na? Na ang tanging pag-asa mo ron, papugot ng ulo. Kasi ayaw mong patatak ng 666. At tanggapin si Jesus. Ilang ang pag-asa mo. Wala lang iba. At may posibilidad na yung pong maiiwan sa rapture ng bishop at pastor, congregation sister, si brother, full gospel, evangelical, charismatic, prophetic, o so-called apostolic, pero naiwanan. Gusto ko po silang maligtas. Pero mukhang napakahirap na sila po ay tumanggap sa Lord at magsisi ng kasalanan. Kasi yung sistema ng mundo, iba na eh. Polluted na po ang mundo. Wala na po ang presence ng Holy Spirit kasi ala na ang church. At yun yung gusto ko ipaliwanag kanina, na pinapaliwanag ko ngayon, sa 1 Thessalonians 2, 6, 7 hanggang 9. Hindi makalabas ang lawless one, ang Antichrist, ang ibig pong sabihin, against the anointed one, against God, against Christ. Kaya nga Antichrist. Hindi makalabas ang Antichrist kasi andito pa po yung restrainer. Sino po yung restrainer? Yung Holy Spirit na nakatira sa church. At pag wala na po ang church, wala na rin ang Holy Spirit, talabas ang Antichrist. And then the whole world is under the evil one. At yung pong ibig kong sabihin, paano makakasurvive yung mga naiwanang bishop at pastor, congregation sister, si brother na nag-asawa at nagpaligaw sa unbeliever, ng lamig ng latat, hindi nagsisi ng kasalanan. Yung mga magnanakaw na ikaputandog, yung nangangalo yung takikapit na ayaw magbago sa tagal lang pa, inabutan ng Panginoon sa rapture na nasa kasalanan. No, paano? Wala na ang comforter, wala na ang advocate, wala na ang strengthener mo. Wala na ang guide and leader ng Spirit of Truth. The whole world is under the control of the evil one. Who is that? The devil. Through the Antichrist, the false prophet, and the beast. Kaya nga ang buong mundo, ang religious leader, susunod. Kasi wala na ang Diyos. Are you with me? Kaya nung i-pour out ng Diyos ang 21 bowl of judgment in the book of Revelation, 1/4 ng tao sa buong mundo mamamatay. That is almost 2 billion. 21 bowl of judgment po yan. Wala pong problema sa tinuturo ng marami patungkol po doon sa 4 horsemen in the book of Revelation. Tama po yung 4 horsemen na yan. May red horse, may pale horse, may white horse. Yung isa ata green. Wala pong problema doon. Talaga namang totoo yan eh. Pero sa Great Tribulation magaganap po yun, hindi ngayon. Ang problema ngayon, yung pong mga horses na yan, sa Book of Revelation, yung 4 horses na yan, nilalagay nila sa panahon ngayon. That's wrong. Hindi po siya applicable. Doon po sa Great Tribulation magaganap yan. Wala pa nga tayo eh. At hindi tayo dadaan doon kasi rapture muna. At lahat ng mararapture ay pumalakpak ng malakas. Hallelujah. Amen. Kaya yung pong magtiwala tayo sa Diyos, sa Panginoong Isus ng gusto, ay napakahalaga. Ako hindi ko naintindihan lahat ng dinaanan ko ng early years ko eh. Ang dami namin nilipatan ni nanay ng bahay. Kaya nga si nanay napagod, nagsawa. Sabi niya pa, karoon naman tayo sarili natin. Marami riyan.
Rentoon, mura lang yung hulog. Kasi hindi ko siya masisi. Ang dami namin nilipatan. Bit-bit ng gamit dito, yung aming 3 anak. Palipat-lipat. Ilan po nilipatan namin? And the Holy Spirit helped me recall that. Saan kami nagsimula? Erming Garcia. Then later on, saan kami lumipat? 15 Avenue. Yung natapos po namin ng 15 Avenue, saan kami lumipat ngayon? Annapolis. Yung natapos namin ng Annapolis, saan kami nalipat ngayon? Kaintaal. Palayo na po kami. Traffic pa po ron. Yung kalsada, bako-bako. Minsan naabot ako ng 2 oras patungo po ng gawain natin. Nasa 814 tayo noon. Sa Maya. Sa Shuttle. MLI Bidling. 2 oras patungo ron, 2 oras pa uwi. Kasi bako-bako. Kapal ng traffic, lalo na pag naulang konti lang. Grabe po traffic. Pagkatapos namin doon, sa kami tumuloy, Brooks Point. Mas malayo na po ngayon. Patungo na kami ng Taytay Rizal. Mas malayo po yun. Hindi ko po naintindihan lahat po ng daming lipatan na ito. Kung tutuusin, pwede kong sabihin, Lord, bakit dito yung gawain namin sa Quezon City? Nasa Cubao kami. Ang layo na ng Sibis. Patungo na kami Taytay ngayon. Ito kayong talang. Ito yung Taytay Rizal na to. Mas malayo. Mas makapal ang traffic. Mas mahaba ang biyahe. Pero I learned to trust God. Then from there, saan kami napunta ngayon? Ayan, City Tower. Natapos ng City Tower, saan kami napunta doon? Caloocan. Ngayon, yung ginagamit na bahay para prayer and fasting. Hindi man kami nagtatagal doon, pero still, napapunta rin kami ron. Tapos dito na kami ngayon. Hindi ko alam kung aalisin ba kami rito na saan niya kami dadalhin. Still, susunod pa rin ako. We trust the Lord. Hindi ko nabubuhay sa material na bagay kahit saan ako dali ng Diyos. Ang importante, kasama ko siya. Hanggang ngayon, yung puso ko. Hindi ako interesado rito, maraming sasakyan, may camera, hangaan ako, dami ko, paano, Amerikano ko, yung barong ko, yung mga blessing ko. Ay, hindi sumagi sa isip ko yun. Alam niyo ano nasagi sa puso ko? Hanggang ngayon hindi ko inaalis. Yung karangalan ng Diyos at kapakanan ninyo. Jesus is our shield, Church of God. Kaligtasan ng bilyong tao sa ibabaw ng lupa. Yan po ang dala ng puso ko at kabigatan ko araw at gabi. Hindi po ito mga material na bagay na ito, mga pera na ito, sasakyan na ito, shopping na ito, mga alahas na ito. At kahit ini-enjoy po yan ng aking mga apo, ng aking mga anak, na normal lang. Kasi nagtiis po ng mga hirap yan eh. Sa tagal ng panahon, si Rapi, si Rachel, Junjun, grabing hirap po dinaanan ng mga yan. Ini-enjoy ng aking mga manugang. Okay lang. Nagpakahirap na nga kami mag-asawa, tapos sila maghihirap pa rin. Yun yung reward. Sila yung nakikinabang. Pero sa gitna ng lahat ng yan, pag meron na silang kayang umintindi, ipapaunawa ko sa lahat. Temporal lang yan. Huwag nating ibigin yan. Ang ibigin natin ng Diyos. At kahit saan tayo dali ng Diyos, pumunta tayo. Sumunod tayo. Amen. Yan po yung trust. Ako nalok nila ako ron sa Amerikang tumira. Best friend kong si Man, laki ng utang na loob sa akin noon. Sabi niya, Apostol, ako mag-ayos ng bahay mo. 3 pa lang anak namin noon. Nasa Texas kami noon, Houston. Bagong-bago yung sasakyan niya, dinarive ako. Hanggang Arkansas, siya ay nagdadrive. Ikot-ikot. Nag-absent pa sa trabaho, sa postal office nagtatrabaho, pero third engineer yun, na sima nung panahon na yun, mga 1992 up. Hindi, 1990 up. Kasi 1993 siya mag-rate ng US eh. Kasi ang asawa niya, taga Western Visayas din, alapit lang doon sa bayan ng tatay ko. Hilonggo rin. Ay iniwan niya barko. Miya, ako mag-ayos ng bahay, sasakyan lahat. Dito ka na tumira. Hanapan ko ng trabaho yung mga anak mo. Wala po ako narinig. Pwede ka namang punta ang Pilipinas para magturo ron. Dito maganda buhay. Mas maganda opportunity mo. Bingi po ako. Wala akong narinig. Napakasarap pong pakinggan yung mga yan. Kung ikaw traidor sa Diyos. At ipagpapalit mo si Jesus dyan. Ang taong Europe. Ang dami po doon. Galing po sa Africa. Ay doon na po tumira. Nagsipag-asawa ng European para wag na silang umalis na maging citizen. Yun din ang ginawa nila sa China. Iba nagpunta rito. Nag-asawa ng mga Pilipina para rito na sila maniran. Yung iba sa Hong Kong. Iba sa Japan. Hindi ka po kaya sikmurain yun. Hindi naman sila nagtatagumpay. Ano hanap? Comfort. Ngayon, nayanig Europe.
Paano sila ngayon? Kasama sila sa nayayanig. Kaya pag nilagay po natin ang ating trust at tayo po yung nag-commit sa material na bagay, economy ng mundo, tao, pera, bank account, negosyo, trabaho, pinag-aralan, we will suffer a lot. Matuto po tayo sa Panginoong Jesucristo. Sa gitna ng lahat ng nangyayari sa Kanya, He commit His life totally to God. At yung nga ang huli niyang salita, Father, into your hands I commit my spirit. Hanggang sa simula at wakas ng buhay niya, ang kanya pong buhay ay pinagkatiwala niya sa Diyos. Do the same thing. Do the same thing. Hindi mo naman talaga maintindihan lahat. Ako hindi ko naintindihan lahat eh. Apostol na ako, lingkod ako ng Diyos. Milyon-milyon yung na-bless sa buhay ko. Mula sa fivefold pababa sa kongregasyon, buong mundo na pagpala, lalo na po ang mga Pilipino. But to be honest, hindi ko naintindihan lahat ng bagay ng Diyos. So I prophesy in part because I know in part. Pero yung buong kabuuan, I don't know everything. At kahit siya nangyari sa life ko namin ni nanay, I don't question God. I simply say, Lord, thank you. You are working in our behalf. Your promises are true. I thank you. You are fixing the problem. You are solving the problem. I bless your name, Lord. Thy word is truth. Sapat na po yun. Ngayon lumipat po tayo sa EDSA. Hindi naman lahat gustong lumipat doon. Siyempre, wala eh. Kita niya naman yung groundbreaking natin doon. Damo. Purihin ng Panginoon, graba. Alikabok. Nas walang pera. Kahit sa pera, wala tayong budget doon. Pero sabi na, anak, yan mo itayo ang worship center. I trust God. Hindi po birin bayarin buwan-buwan. Milyon-milyon buwan-buwan. Bukod pa sa TV at radio at iba pang gastusin. Walang pondo, wala lahat. Inulit ko kahit po sa pera, wala po tayong naitabi para sa worship center natin sa EDSA. That I see the hands of God. He work it out. Yun po yung trust eh. Kahit yung tinitira namin maliit, hindi ako makagalaw, I simply trust God. Bagamat gusto ng katawan kong umalis, lumipat, talagang yung hirap na dinanas ko, purong pati ng mga bata, talagang gusto kong i-renounce. Pero nung naramdaman kong ayaw ng Diyos, part ng training ko yun, I surrender. And I said, Father, let thy will be done. Dapat ganyan eh. Mayroon tayong gustong gawin, may plano tayo, ayaw ng pakiramdam natin, gusto natin i-attempt yung para sa atin mabuti. Pero pag nakialam na ang Ama, surrender it to God. Huwag mo nang ituloy pa. Napanganib. Hindi rin naman naunawaan ni Abraham, ba't hinihingi ng Diyos si Isaac eh. Hindi niya naintindihan. Alam niya lang, hinihingi. At siya pa yung pinapapatay. Ang naunawaan niya lang, God will provide. Na kahit minsan hindi siya binigo ng Diyos. At yung kanya pong faith ay in-honor ng Diyos. Yung kanya pong understanding ay in-honor ng Diyos. Anong nangyari? God provide a ram and spare Isaac. O mga minamahal, ang binibigay ko po sa inyo ay heart true to life story. Ehemplo ni Jesus. Pwede ko pong habaan ang teaching na ito at bigyan kayo ng napakaraming chapter at verse kagaya ng ginagawa po ng matatalino. At kinukumbinsi po yung congregation na yung turo nila ay tama. God bless them all. But it will not work. Ang kailangan ay maintindihan po natin ang gusto ang buhay ni Jesus. Yung ehemplo niya. At yung spirit na yan na dala ng apostol ay bumaba sa inyong lahat. Kasi marami nagtuturo ng trust. Pinanonood ko po sila, pinakikinggan ko. Kaganda ng turo. Nakaka-bless po yung English explanation. But that is not enough. Kinakala yung nagtuturo unang-una ay nabuhay sa tinuturo niya. May mga anak ko, ang daming nilipatang school niyan. Hindi na permanente yan. Kung saan kami lumipat, doon din sila mag-aaral. Hindi rin birong bayarin. But I trust God. Sila din naman ang umayaw magkuleyo, si John, pero kaya naman sila ng Lord pag-aralin. At kung ginusto nilang pumunta ng London, nag-aaral ng music o sa Amerika, ng mga panahon na yan, why not? Yung nga, ang bala ko kay Rachel noon, kasi kahit sa isang babae, pag-aaralin ko sa Virginia Beach, Christian Broadcasting, ako maghahatid sa kanya sa Amerika at dadalawin ko na lang siya. Tsaka si nanay, iiwan ko ron. Dahil kaya naman ng Diyos. Ang iniibig,
I can say many things to you at pahabain po ito ng 5 oras. Pero hindi ko na po gagawin. Ang huling statement po ni Jesus is so outstanding. Father, into your hands I commit my spirit. Alam ni Jesus, ang Diyos lang ang pwedeng mag-resurrect sa Kanya. Alam ni Jesus na ang God the Father lang ang pwedeng bumuhay sa Kanya. Wala nang iba. Sana ang katotohanan ito ay maglagay sa puso niyo ng pag-ibig sa Diyos at takot na magkasala. Si Jesus lang ang may kakayang iligtas ang kaluluwa mo. Si Jesus lang ang may kakayang iligtas ang pamilya ng bawat isa. Yung pamilya mo. Si Jesus lang ang may kakayang pagalingin ng lahat ng sakit at karamdamang itatapon ng dyablo sa mundong ito. Wala nang iba. Si Jesus lang ang may kakayang bigyan ka ng immunity, immortality. Siya lang may kakayang i-shield ka. At siya lang may kakayang ilawan ng buhay mo para hindi ka pasukan ng dilim at hindi ka matumba at hindi ka mawala. Si Jesus lang ang may kakayang pagandahin ang buhay mo. Siya nagpaganda ng buhay ni Mary Magdalene, professional prostitute, naging flaming lady evangelist, na siyang unang-unang nakakita sa Lord at nag-restore sa mga alagad. Noong time po yun ay nanlalamig na sa upper room because of the fear of the Jew. Siya po yung nagpa siyang lumabas ng bahay habang yung mga lalaki po ay nakatago sa takot. Naka-lockdown, naka-shut, naka-quarantine, takot sa Jew. But Mary Magdalene come out of the house and go to the tomb. Si Jesus lang ang may kakayang gawing dakilang apostol, si Saul na mamamatay tao. Si Jesus lang ang may kakayang takot at matatakutin at galing lang magsalitang si Pedro. Yun ang kanyang pangalan. Ang may kakayang totoong gawing matapang si Pedro. Kaya nung siya po ay pinako ni Nero, binigay siya ni Nero ng pagkakataong maligtas. Pero alam niyo ang sagot ni Pedro, kung ako ipapako mo, wag mo ako ipako kagaya ng Panginoong Hesus. Dahil na ako karapat dapat na ipako ang kagaya. Ipako mo akong patiwarik. And yet, ang sabi ni Nero sa kanya, Peter, matanda ka na. Siya po ay almost 75 plus. Matanda ka na. Enjoy mo na lang buhay mo. Renounce Jesus and have your fortune. Ligtas ka na sa kamatayan. You can go freely. Enjoy your life. Matanda ka na. Yun po, alok ni Nero. And yet, ang sagot ni Pedro, wag mo akong ipako kagaya ng Panginoon ko. Ipako mo ako patiwarik. Isn't that amazing? Ang inaalok po sa kanya ni Nero ay free life. Kaligtasan. Magandang buhay kasi matanda na siya. Kasaganaan. Pero ang sagot ni Pedro, wag mo akong ipako kagaya ng pagkakapako ng Panginoong Hesus ko. Ipako mo ako patiwarik. Anong ibig sabihin? He is willing and able to die for Jesus. Hindi niya nirenounce ang Lord. Hindi niya in-entertain si Nero. Yun din po ang ginawa ni Nero kay Antipas. Hindi niya mababasa pangalan ni Antipas sa Bible. Pero pag binasa niyo ang Pax Book of Martyrs, na nabasa ko ng early years ko, andiyan po lahat ng minartyr kay Jesus. Isa po ron si Antipas. Binigyan po siya ng pagkakataon ni Nero maligtas. Ipakakain po siya sa leyong ginutom ng ilang araw hanggang 1 linggo. Gutom na gutom po mga leyon. Pinag-fasting ni Nero. Ang pagkain po ng mga leyon pag mag-break, mga Kristiyano, asawang lalaki, asawang babae, mga anak, pati baby, kasama sa pang-break ng mga leyon. Kinakain sila ng buhay. Isa po ron si Antipas. Sabi ni Nero, Antipas, o pwede kang makasurvive, hindi ka nagagawin pang-break ng mga leon na pinag-ayuno ko ng ilang araw. Renounce Jesus. And Antipas answered and said, I cannot. Wala siyang ginawang masama sa akin. Minahal niya ako. Niligtas niya ako. Inagaw niya ang kaluluwa ko sa diablo at sa impyerno. Ba't ko siya i-renounce? I cannot. At siya po'y sumigaw ng malakas, Lord Jesus, I love you. At pagkarinig po ni Nero noon, yung kanya pong mukha, nagmukhang demonyo, binuksan po yung kulungan ng leon. At ang ginawa nilang pang-break ay si Antipas. The blood of the martyr is crying justice. And God gave them the justice. And Nero paid the price, the high price. And out of that cry, the reward comes to them. Because they stand faithful to Jesus up to the end. Hindi ba yan ang turo ni Jesus, ng Panginoong Hesus in Matthew 24:13?
Sabi niya sa huling sandali ng mundong ito maraming manlalamig. Ibibitray ng mga pamilya ang kanilang pamilya. Magiging traitor sila. Pero manatiling tapat dahil nagmamahal sa akin hanggang wakas, siyang maliligtas. Will you commit your life, your family, your career, your vision, your dreams, your plan, your future, your everything? Your resources, actually resources ng Diyos yan, iniwan lang sa iyo. Will you commit everything you have to God, to Jesus? Kung paano kinamit ng Panginoon ang lahat ng nasa Kanya, ang buhay niya sa God the Father. Magmula lang siya dumating sa mundong ito hanggang siya po ay umuwi. Will you do that today? Sana itong huling salita ng Panginoon ang maging buhay natin ngayong end time. I pray na maging buhay po nating lahat in this end time. Will you do that today? Will you commit everything you have to Jesus? Para hindi ka na problema sa ikapuhandog ibibigay. The first fruit. Kung paano mo bibigay ng Lord, kung magbibigay ka sa TV, radyo o hindi. Para wala ka lang sakit ng ulo. Will you surrender everything to God? Will you commit everything to God? And trust God for your everything today, tomorrow, and forever. Will you do that today? I know you will do. Will you lift your hands in surrender to God? Will you close your eyes? Nung earlier ko po, tinuruan ako ng Lord na kumanta ng awit na to. If it costs me everything, I will obey. Wala pong mga naging lingkod ng Diyos, past, present, and future, ang hindi alam ang kantang yan at hindi alam ang sinasabi ko. Ang mga lingkod na Diyos ay hindi lumalabas ng isang araw. We are made by God. We pay the price. And we bank on the price that Jesus paid for us. So we rise up in victory. We become an overcomer. Yan din ang mangyayari sa inyo. Surrender everything to Jesus. Yan lang inaantay niya. Kung tayo nag-i-struggle, hindi tayo satisfied, pamilya natin na hindi pa ligtas, ngayon pa lang maliligtas, because you don't surrender to Jesus. Surrender everything. Everything. Leave your children in the hands of God. Especially gusto mag-full time, maglingkod. Ba't sila pipigilin? God owns them. God owns you. God owns your family. God is the creator of every human being who live in the face of the earth. Surrender them to Jesus. Sila ang may-ari sa mga anak natin, sa ating asawa, sa ating lahat. All to Jesus I surrender. All to Him I freely give. I will ever love and trust Him. In His presence daily I live. All to Jesus I surrender. Humbly at His feet I bow. Worldly pleasures all forsaken. Take me, Jesus, take me now. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all to Jesus. I surrender. Lord, I give myself to Thee. Fill me with your love, show your power. Let your blessing fall on me.
I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all to Jesus. I surrender. Now I feel the sacred flame. Oh, the joy of full salvation. Glory, glory to His name. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. Hindi ko po kayo papangunahan sa panalangin. Tuturuan ko lang po kayong manalangin ng tama. At magsuko ng totoo sa Diyos. Nang dapat yung isuko. Kayo po ang magsasabi niyan. Oras na para isuko mo ang worldliness. Ang iyong profession, kung tinatawag ka niya pastor, bilang pastor, guro, o anong titulo yung gusto mong ititle sa sarili mo. Dahil sabi mo, tinawag ka niya, narinig mo ang tinig niya, inanoint ka. Oras na para isuko mo ang negosyong yan at sabihin siyang may-ari. Katiwala ka lang. Kaya hindi mo dapat i-withhold ang anumang biyaya na dapat ibigay sa gawain niya sa oras ng himala. Oras na para isuko mo yung pakonting-konting inom ng alak. O maaaring nakakaisang bote ka. Sigarilyo, sugal, at panakaw na panonood ng pornographic pictures and film. Oras na para isuko mo yung sayang na oras sa telebisyon at panonood ng mga bagay ng mundo sa TV, sa Facebook, sa internet, sa YouTube. Oras na para isuko mo yung pita ng mga mata na yan, laman, kahalayang kalasawaan, pangangalo niya pakikiapit. Oras na para isuko mo yung kabaklaan na yan, yung katomboyan na yan. Yung pagsisinungaling, yung pagsamba sa Diyos-Diyosan, yung mga rebulto na yan. Oras na para isuko mo yung pag-asa at paglalagay ng tiwala mo sa pinag-aralan mo. Hindi masama ang mag-aral at maging matalino. Pero ang masama, diyan ka nagtiwala at umasa, hindi sa Diyos. Yan ang pinakamasama sa lahat. Oras na para isuko mo siya. Oras na para isuko mo yung takot mo maglingkod, sumunod sa Diyos. Iwan yung kinalalagay mo at pumunta ng ibang bayan, ibang lugar. Oras na para isuko mo ang mga anak mong tinatawag ng Diyos, mga apo mo, o sino pa sa pamilya mo. Oras na para isuko mo ang iyong ambisyon sa buhay at kunin mo ang bisyon ng Diyos, pangarap para sa iyo. Oras na para isuko mo yung pagnanakaw na ikaputandog, pagdadamot sa Diyos, pagsisinungaling, pagmumura, sama ng loob, inggit, takot, pag-aalala, pangamba. At kawalan ng totoong pag-ibig sa Lord, seriousness sa salita niya, at paglalaro sa iyong pananampalataya. Oras na para isuko mo yung mga salitang walang kabuluhan. Will you do that today? Ay kung meron pa akong nakalimutan, alam mong ginagawa mo na mali kasalanan. Bibigyan ko kayo ng ilang minuto
Saan man kayo sa buong Luzon, Visayas, Mindanao, around the world, sino man kayo, ano man kayo. Personally, as a family, as a church, as a city, as a nation. Habang ang tugtog ay tumutugtog ng dahan-dahan. Bow your head, close your eyes, and surrender everything to Jesus. Kayo pong humingi ng tawad. Magsabing, Lord, sinusuko ko sa ito. Kasi kayo nakakaalam ko anong kasalanan niyo. Do it now as I worship the Lord and wait for you as you repent. Narinig ka ng Diyos minamahal, nakikita niya ang kababaang loob mo. Natutuwa siya. Hanggang may pinapaalala sa iyo ang Diyos Espiritu Santo, isuko mo siya, tingin ng tawad sa Diyos. Huwag mong pigilin ang luha sa mga mata mo o maaaring may sipong lumalabas sa ilong mo. Payagan mo lang siya para hindi ka ma-distract. Natutuwa ang Diyos sa mabababang loob. Remember, ang mga mabababang loob ay tinataas siya, pero nagmamataas ay tinutumba niya. Surrender is your salvation. Your surrender is your salvation. Your surrender is your satisfaction. Your surrender is your security. Your surrender, total surrender to God, is your safety. Surrender, your surrender is now. Ikaw ang magsabing sinaya mo maraming oras kaysa mag-pray, manood ng oras ng himala, makinig sa aral ng tatay, magbasa ng Bible, ng mga librong sinulat ng lingkod ng Diyos. Ikaw ang magsabi niyan. Ikaw ang humingi ng tawad. Ikaw ang magsabing marami kang sinayang na ipinost sa Facebook page mo. Kaysa i-post mo mga aral ng tatay, napakarami yan. Iba ang pinopost mo. Ikaw ang magsabi sa Lord. Oh, your surrender is your salvation. Your surrender is your security. Your surrender is your salvation. And your surrender is your satisfaction. Surrender na. And the Father will accept you because He loves you. He cares for you. In fact, matagal na siya nag-aantay na sumuko ka. At salamat sa Diyos, nagpa siya ang sumuko ngayon. Suko mo na sa Kanya yung makayamanang inimpok mo. Give it to the work of God. Ihulog mo agad sa bank account ng ministry para marami tayong maligtas. Another storm is coming to the world. Kung sinabi ko pong storm, hindi ko po ibig sabihin ay bagyo lang. Ang ibig ko po sabihin ay crisis. Iba't ibang klase. Kawawa po sila. Ilabas na natin ang lahat ng iyang gamitin sa gawain ng Diyos. Do it today. For tomorrow may be too late. Ang maging kapalit niya ay milyong-milyong buhay na papasok sa langit. And God bless you more here and enjoy it forever there with the Lord. Give it to God. Pati na yung takot mo at pag-alala at pangamba. Again, your surrender is your salvation. Your surrender is your security. Your surrender is your safety. Your surrender is your satisfaction. Surrender it now to God. Ay kung nasabi mo na isa-isa mga kasalanan mo, tiningi mo na ng tawad, ni-renounce mo na. At nagpasya ka ng isuko sa Panginoon ang dapat isuko. Now, pray this with me. Sabi mo, Father God, I surrender everything to you. Yung mga sinabi ko kanina isa-isa, tinakwil ko at ibibigay ko sa iyo ngayon.
Ito po ako. Pagharian mo naman itong buhay ko, Panginoong Hesus. Pumasok ka sa puso ko. Ikaw na maging Diyos ko. Panginoon, gawin mong personal ang relasyon natin. Tamahalaan mo ko ng lubos at ganap. At salamat sa kapahayagan ng lingkod mo. Malaya na ako. Napakasarap palang magsuko sa iyo ng buhay, ng kinakatakutan, ng kasalanan, ng pinag-aalala, ng pamilya, ng kinabukasan, ng propesyon, ng pera at negosyo at pinag-aralan. Napakasarap. Damandama ko po ang kapayapaan ng puso, ang kaligaya. Malaya na ako. Ikaw na ang kayamanan ko ngayon. Nabubuhay ako sa pag-ibig. Hindi ako maghihiganti kung may gagawa ng pangit sa akin. Ipapagkatiwala ko sila sa iyo. Have you not said, vengeance is mine, I will repay. They are yours, Lord. Ako na lang po mananalangin. So Lord, salamat po, tinanggap mo po ang pagsusuko ng mga anak mo. Today I ask, heal them now, Lord. Heal their spirit, heal their soul, heal their body. In Jesus' name. Pinawawalang bisa ako ang takot sa anumang virus, bakterya, mikrobyo. Pinawawalang bisa ako ang high blood, diabetes, epilepsy, migraine, leukemia, sakit sa puso, sa baga, sa bituka, sa atay, sa bato, sa buto. Pinawawalang bisa ako tumor sa utak, palalabo ng mata, ugong sa tenga, problema sa earwax, sa eardrum, sa pupil, sa cornea, sa retina. Go! I rebuke you. At dinideklara ko ang inyong mga fluid sa mga mata ay sakdal, ang mga eyelid nyo, lower and upper, ay malinis lahat. At dinideklara ko, from the top of your head to the soles of your feet, malaya ka na sa virus, sa sakit karamdaman, sa allergy, sinusitis. At ang mga paa mo at binti, tuhod at ugat ay hindi na paralyze. Iunat na ang mga buto mo, ang mga ugat mo, mga laman mo, pag-apuyin niya, gawin niyang malusog masigla lahat. Linisin niya ang dibdib mo, lalamunan mo. At ang lahat ng pantal sa katawan mo ay mawala. At ang balat mo ay kuminis ngayon din in Jesus' name. Receive your healing. Tanggalin nyo na, salamin nyo, huminga na kayong malalim, gumalaw na kayo. Pinagaling kayo ng Panginoon. And I also pray, Father God, bless them now. For their surrender is their salvation. Their surrender is their safety. Their surrender is their security. And their surrender is their satisfaction. Bless them now. In Jesus' name. Receive it. And all God's people say, I receive it. Amen and amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Glory to God. So, hintayin ko po ang inyong pong report, ang inyong pong praise report. Dakilang bagay ang ginawa ng Diyos sa inyo. And please, share this revelation. Lahat ng tinuro ng tatay ng lingkod ng Diyos, share this. Post this sa inyong pong Facebook page. Email this to all. At papagpala po ang lahat. Sa mali po nating pagkikita. And don't forget, your surrender is your salvation. Your surrender to God is your safety. Your surrender to God is your security. And your surrender to God is your satisfaction. Enjoy your glory days. In Jesus' name. And everybody say, Amen and amen. Thanks for listening to Miracle Hour Podcast. If you are blessed with our program and want to know more about the Lord, like us on our Facebook page at www.facebook.com/JIOSWM and subscribe to Jesus is Our Shield Worldwide Ministries YouTube channel. Our time is running out. Jesus is coming any moment. Apostle Renato D. Carrillo is mandated by God to bring the church to its full potential and to live like Jesus. Have a part in this end-time move of God. Pray, fast, and give to the work of the Lord. To God be all the glory.